humaba yung usapan, it's because they're in power and those that oppose them, they Sandali, si Ma'am Tingting kanina pa bumabate. Maraming salamat po, Ma'am Tingting. Ano? will do everything using the bureaucracy or anything and the law against people, those who oppose them. So, wala tayong magagawa dyan. Meron ka talagang abusado na administrasyon. Hindi nyo lang nakuha doon sa mga paninira ninyo. Yun yun. Di ho ba mga kababayan? Biruin mo naman, hirap na silang manira. Ilang taon na, Ma'am Princess Paris, na naninira sila sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos nung nabubuhay pa yung kanyang tatay. Nung nakakalaya pa ang kanyang tatay, meron pa silang pamautog-mautog. Tapos bangag si Bongbong Marcos. Hanapan mo ebidensya, wala namang ipapakita. Ano tawag doon? Niloloko ang Pilipino. Di ba? Akala lahat ng Pilipino ay parang kagaya ng mga DDS na uto-uto. Boss Mark, parang napag-iwanan ng teknolohiya si Baste. Walang sense ang mga pinagsasasabi. Shout out from Puerto Princesa City, Palawan. Tsaka yung mga DDS. Di ba, Ma'am Suzuki? Tsaka yung mga DDS na parang mga tatanga-tanga at naniniwala sa mga ganito. Sila na lang po yung naiiwan, mga kababayan. No? Kaya po kapag yung mamamayang Pilipino nagsasalita sila, nababara na sila eh. Sir, on a different topic, doon sa currently nangyayaring day 3 na po ng impeachment against Vice President Sara Duterte, your sister, you have... Para sa akin, 3-0 doon. Yung 1-2-3 na impeachment. Unang araw, mga kababayan, ano napatunayan ng depensa? 32 million ang bumoto kay Sara Duterte. Yan lang. Paulit-ulit. Parang kapag yung binoto ko na ng 32 million, hindi na papaniwalaan na nagbanta ang buhay, binagbantaan ang buhay ni Presidente Marcos, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. 32 million ang bumoto kay Bongbong Marcos. Ma'am, wala na ho. Kasama kami dati doon sa 32 million. At ito, yung mga nandito sa comment section, panigurado ako, marami dito kasama din doon sa 32 million na tumanggal na ng suporta sa inyo. Pangalawang araw, puro objection ni Attorney Narbasa. Halata mo sa kanila na although normal ang objection, pero makarinig ka ba naman ng objection na too many poses? Hindi mo alam kung hinto na ba o hindi mo alam kung nagtatanong pa din. Yung mga simpleng ganun, mga kababayan. Ano pa yung isang objection niya? Big. Hindi pa tapos yung nagsasalita na si Attorney Amando Ligutan. Big, no? Hindi maintindihan ang ekspresyon ng kanyang pagtatanong. Kaya ang end up po, napapagalitan lang ni Chis Escudero, nasasabihan lang po. Yung third day, gustong ibaba ang kredibilidad noong witness. Pero hindi nila kinaya ho, mga kababayan. Sabi ni Milagros, Pakunwan, huwag mong ibintang sa iba ang dati niyong gawaing mga kulto na salot ng lipunan. Kayo ang malinaw na bangag. Kaya back to you lahat ng mga wish nyo kay PBBM. Gagawa, di ba? Sila ngayon, mga kababayan. Any thoughts or reaction in as far as the trial is going at the moment? Ako hindi ako nanonood kasi nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nung nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment. Ay hindi, Baste. Alam mo kami bilang mga vlogger, ang narinig ko dati, mga kababayan, na hindi ko pinaniwalaan, nung panahon pa lang po ng kampanya, hindi ko pinaniwalaan kasi unit team tayo. Ang narinig ko dati, mga kababayan, nako,
ang usap-usapan na pag nanalo yung dalawa na yan, after 2 years, pipilitin bumagsak, pabagsakin ng mga Duterte si Bongbong Marcos. Yan ho, yung chismax dati, mga boss chipa mo, sir. Sabi ko, hindi totoo yan. Kasi talagang, tingnan mo lang yung tandem mo. Ang pinagbintangan ko pa nga ho, mga bossing, yung mga kakamping, sabi ko, tingnan mo, gumagawa na naman ng istorya itong mga kakamping. 'Di ba? Tingnan mo, kung ano-ano na naman ang ginagawang istorya ng mga kakamping. Aba, totoo pala. No? Nag-start sila, mga kababayan, 2024, noong bago pa lang tumawid sa 2 taon ng panunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos. Diyan na po nila inumpisahan lahat, mga kababayan. Bakit kinakailangan tumawid ng 2 taon? Kasi para yung Vice Presidente na si Sara Duterte, kung sakali na siya ay maupo bilang presidente at palitan si Pangulong Bongbong Marcos, ay makakapag-re-elect pa ulit siya bilang Pangulo. Alam niyo po kung kanino parehas yan, mga bossing? Doon, sa kaalyado nila, na si Gloria Macapagal Arroyo. Hawig na hawig po sa galawang ganun, mga kababayan. Kaya kinailangan nila mag-umpisa yung bago pa lang, siguro mga 1 week o 2 weeks before na tumawid yung July 1, 2024. Dahil kapag hindi tumawid ng makadalawang taon, kailangan lang tapusin ng Vice Presidente yung termino na nakuha niya kay Bongbong Marcos na ating presidente. Pero kapag tumawid ng 2 taon, extra pa siya. 4 years plus 6 years, 10 years. Yun yung pinag-uusapan dati at hindi ko pinaniwalaan pero totoo pala. Against the Vice President for what? The confidential funds. And ngayon dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really... Basta paano yung sinasabi ng Vice Presidente na pagbabanta sa buhay? Paano yung mga ginawang mga Mary Grace Piatos? Di ba? Paano yung mga yon? Na hindi kayang sagutin o hindi sinasagot ng kampo ng Vice Presidente. Ano ang dahilan kung bakit puro iwas ang ginagawa? Kasi sa akin, mga bossing, kung ako ang sisitwasyon sa kanila at alam ko, kunyari, Team MR, no? Yung Team MR, yung Team Mark Ramos, ay kunyari, ako yung Vice Presidente at yung mga Team MR, sila yung mga staff ko. Sasabihin ko sa kanila, sagutin natin to. Kasi alam naman natin yung katotohanan at kaya nating sagutin. Bakit sila palayo at laging yung tipo bang parang nananakbo lagi? Yun na nga lang sa pagbabanta sa buhay ng presidente, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo, hirap na hirap ilusot You know, like the Vice President defending herself, but it's about... Kailan? Ito lang. Ito pa lang, yung papasok pa lang ng impeachment. No? Pero ang isa pa lang kung narinig ko na depensa nila, mga kababayan, ay yun daw pong pagbabanta ng Vice Presidente ay parte ng free speech. Tiruin mo. Ano kaya, magbanta ako sa kanila. Tapos sabihin ko, hindi ako nagbabanta kasi parte iyon ng free speech. Panigurado naman yung mga DDS magagalit. Hindi! Mark, ikaw ay talagang ikaw talaga ay nagbanta sa buhay ng presidente. Ano ba? Sabi ni Luke Master Chief, the fact in die is not denying the threat, video and the response, it was her freedom of expression speech, meaning video is real, no need to authenticate or need ng raw video. At eto yan, sir, alisin ko lang ito, si Baste, no? Ibabalik ko si Baste. Mga kababayan, eto yan, mukhang nayari sila dito. Mukhang nayari sila dito. Bakit mga kababayan? Tingnan nyo po yung sinabi dito. Asan ba to? Attorney Mark Binluan, Defense Counsel of Sara Duterte threat
to have President Ferdinand Marcos Jr. When BP Sara uttered those words, diyan pa lang, sa umpisa pa lang. Di ba? Diyan pa lang eh. Para inaamin na, nagaling talaga sa Vice Presidente yon. Kaya ano pa yung pinagtatalunan na authentication or whatever, kung original or hindi Diyos ko po. When, laglag sila dito, when BP Sara uttered those words, she was not responding as the BP. Ibig sabihin, talaga sinabi ng Vice Presidente. Ayan po ay galing doon sa shout out kay shout out, no? Doon sa Fox First ni Christian. Ano ba apelyido ni Christian? Nakalimutan ko ho, mga kababayan. Ayan, ni Christian Esguerra, mga bossing. Kasi kanila tong na to, picture na ito. When BP Sara uttered those words, she was not responding as the BP. No? But Sara Duterte, the wife, the mother, the daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members. So sa madaling salita, may pag-amin sa kampo nila na talagang sinabi ng Vice Presidente yon. At saka naman, wag na tayong maggaguhan. Ako, panood ko yun. Live na live yun. Di ba? Live na live yun. Wala. Lolokohin nyo pa ba kami? Sabi ni Dot Pintura, late na ba ako? Hindi pa. No? Lolokohin nyo pa ba kami? Live yun. Tsaka yung mga pampalusot nila na kesyo kung yan, inauthenticate yung video, etc. Diyos ko naman. Para naman kami DDS. Ang salagay na yan, mukha kami DDS. No, na mapapalusot nyo na hindi totoo, hindi authentic, hindi si Sara Duterte. In-AI yung video na yon. Wala kayong mapapalusot dyan, mga sir. Mahihirapan kayo dyan. No, balik natin si Baste Duterte, mga bossing. Putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila Sabi ni Ariel Millones, putik na yun. Tropa ko to, si Ariel Millones. Mayayaman yung mga tropa ko. Isa dyan si Ariel Millones. Hirap na hirap ang defense team ni Sara sa pagtibag kay NBI Kalilong. Nakikipag-argue na nga kay Kalilong. Biruin mo, siya yung nakakaalam kung ano yung inimbestiga niya, pero nakikipag-argue yung lawyer nila. ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Gusto nila sila. That's all that I can say. Pag pumayag yung mga tao, wala na kami magawa. So ano po yung reaction ninyo doon sa bago-bago lang na natapos ng INC rally na Chay Aquino at Lucila Balyaser at Max Safe. Shout out sa inyo. nagpakita talaga ng suporta ang mga Pilipino for next Sandali. 11,000 ang nandoon. Hindi naman majority ng Pilipino yun. Kapiranggot ng Pilipino yun. pa siya for 3 days in as far as airing their concerns to what's happening to our country. Balik ka doon yung pangutaan namin. Okay, Ano po yung reaction niyo sir doon sa INC, INC rally? hindi ko alam. Mukhang nagtatampo na si Baste Duterte sa INC. Ang pag-amin na ang pag-amin, no, na sinabi yun ni BP Duterte ay hindi impeachable. Sabi hindi daw impeachable. Kumbaga, wala lang. Ganun lang. Presidente ang pinagbabantaan, asawa ng presidente at pinsan ng presidente. Wala akong, hindi naman ako involved nun. And hindi naman nakuha nila yung main objective nila. It was to deter the administration from taking Rodante Marcoleta. So I do not know. Hindi naman nakapasok dun sa loob sa oblo si Rodante Marcoleta. Sir, I have no comment. Sir, marami pong mga kababayan natin na nagsasabi na in the event
sana hindi po mangyari na ma-impeach nila si Vice President Duterte. There will be another Duterte that will be running for the presidency. What's your reaction to the clamor of the people that your names and also that of Congressman Pulong are surfacing? You know, Biruin nyo, President Sebastian Duterte. Ano? Si President Sebastian Duterte. Tapos haharap dyan, no? Magbibisaya doon sa ibang bansa kapag kayong may mga pagpupulong yung iba't ibang mga leader. we let tomorrow take care of itself. Pero yung mga ganon, sana wag. Kapoy kayo na. Masulong. Sir, lastly, on a different matter, pinayagan Let's say, mga bossing, no? Sabihin na natin na impeach ang Vice Presidente. Tingin niyo po ba may boboto kay Basti Duterte? Baka po ultimo DDS na kahit papaano na medyo metalino ng konti, hindi ho ito iboto eh. O di ba?